Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, pitsa 29 sa buwan sa Enero tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimientod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dito maglangan atong unahon natong weather update, attorney. Diya sa tong linya partner, ang weather specialist gikan sa Pag-asa Visayas, Ma'am Ana Dumdum. May buntag. Yes, may buntag. May buntag sa Tatanati Corinaw. Ito ang update. Sa Kamtangan, ang hangin-amihan panay nagapeklar sa Luzon o sa Visayas. And so far, what gina-monitor nga LPA Bagyo doon sa PAR. Sa itong pagkasunod condition, makasinati kita o generally fair weather gawas lang sa chance sa mga patapat na kahilingang pag-ulan dala sa amihan. And sa itong hangin sa kadagatan, dahil sa kasarangan na mga pasalabi and itong kadagatan, kasarangan sa mga pagbalon. Dili sa Subo, kadagatan na ay pagtaob, alas 7:05 sa kahapon nun, ug paghunas, alas 4:19 sa kamuntagon ugma. Atong temperatura na sa 24 na to na sa 30 degrees Celsius. Haring adlaw, musalop niya na 5:47 sa kahapon nun. Huwag ka na to weather update, kikandili sa kasi Pag-asa Visayas, maayong butang, dagang salamat. Okay, Miss Ana. Yes, ma'am. Yeah, paingon naman ta sa weekend, no? And to the coming week, sabo, batay na sigpatan ng mga weather disturbances considering sa may labay mga adlaw, wala tay weather disturbance pero dunay mga dagkong balod nga may resulta sad sa pagkakalas sa mga kinabuhi, no? Tungod aning pagkalunod sa mga barko kay dagko ang mga balod. Unsa man sad ang atong kahintang sa kadagatan sa umaabot nga weekend ug umaabot semana, ma'am? Well, ma'am, atong kadagatan for the weekend, no? Sunday. So far, ma'am, pabilin nga hinay nga to sa kasarangan atong mga pagbalod, no? So wala na tayong hulga, wala na po tay kani weather disturbance nga posibleng mapaabot over the weekend. Okay. Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning ninyong tanan diha, ma'am, sa inyong buhatan. What's up, sir? Okay. Sige, dagang salamat, Ma'am Ana, sa Pag-asa Mactan. Mura maglibog tag mo padayon bagdi sa iyang update. Sige. Chill lang ang mga balod ron, partner. Yes, Okay chill ra lang sila. makabaluran. So, chill, maunang, Katong kung pagbiyahe chill ninyo. ang mga balod, chill sa nga itong mga weather forecasters. Unya, aray sa tas Aritas front pages. page na. Aritas sa Sunstar Daily. 2 LGUs to accept Cebu City waste. Sa super balita, duha ka mga bata nagmotor na aksidente. Sa The Freeman, for 3 years in Cebu City, 3.8 billion pesos spent for anti-flood. Sa Banat News, 573 ka minor na rescue sa operasyon sa kapulisan. Sa Philippine Daily Inquirer, EDCOM 2 to DepEd and student mass promotion. Sa The Philippine Star, BBM can expel China envoy.
Sa Manila Bulletin, ASEAN foreign ministers to tackle South China Sea. Ug sa Tempo, Justice for Sarge Dayan. Lady Cup found dead in Bulacan Creek. 8-year-old son still missing. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik amoy padangat kaninyo ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination, water, sunlight, temperance, air, rest and recreation. and most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alang sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. That
portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga delegate sa ASEAN Tourism Forum nakasaksi sa mga ikadalit sa dakbayan sa Subo atol sa gipahigayon nga heritage tour. Samtang gihangyo ni Governor Pamela Baricuatro ang katawhan nga di mohimog kasamok dungan sa mga dagkong kalihukan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibanaba na moabot sa 140 ka mga delegado ang nakaigayon sa pagsuroy sa mga karaang dapit sa syudad sa Sugbo, isip kabahin sa mga kalihukan sa nagpadayo nga ASEAN Tourism Forum. Kilangkuban kini sa mga sakop sa foreign ministers o ubang stakeholders gikan sa nasod sa Southeast Asia o mga kaalyadong nasod. Sama sa gilauman na tagamtaman sa mga bisita ang mainitong paghangop gikan sa Sugbo. Gisugdan ng heritage tour so sa ka-reenactment sa nahimong paghimugso sa Kristyanismo dinhi sa Sugbo sa palibot sa Magellan's Cross. Natagamtaman usab sa mga bisita ang Sugboanong pagkaon human sila ni hapit sa Fort San Pedro. Walay puas ang nimong pagpangandam sa Cebu City Tourism Commission alang sa mong espesyal nga tour package uban sa pakigalayon sa Department of Tourism nga mo'y nangulo sa kalihukan. We're very proud that Cebu is uniquely a tourist hub, especially that we have very good tourist spots to offer our visitors. Sa higayong Mayo ang resulta sa mong heritage tour, hanayon usab sa habig sa syudad ang maong package nga maoy basihan alang sa mga dagkong bisita nga moabot sa syudad sa umaabot. Yes, hopefully we are able to capture their hearts, and hopefully they will come back after their benchmarking here and bring certain tourists hopefully by this year. Hopefully we get to increase by 2026 kay by last year medyo ubos ato ang tourism diri sa ato ang syudad. Alang ni Mayor Nestor Archival, dako og bentahe ang gihimong heritage tour ngadto sa mga langyong delegado. Kini sa pamasin nga mosaka ang tourist arrival sa dakbayan, human nabantayang nagkahinay na ang mga nangabot sa dakbayan sa nangaging mga buwan. I was talking to the different institutions like hotels, kanang mga gagmay nga mga tao, na mga tindera, Puso Village, ingon sila, usa sa gauge namo nganong ang atong sinulog malampuson, daghan kayong mga turista, mao ang atong occupancy sa atong mga hotels. One, puno kayo. Samtang gihangyo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang publiko nga di mohimog bisag unsang kasamok ning nagpaday mga kalihukan sa ASEAN. Giawag niya ang katawhan nga likayan ang pagsalmot sa bisan unsang caravan, noise barrage ug rallies dungan sa maong mga panghitabo. Kini gumikan kay mo resulta kini sa bugat nga dagan sa trapiko ug makaapekto sa pagpatuman sa hugot nga seguridad. Ta nang hinaot nga peaceful lang ang ato ang ASEAN karon kay 2 days sa masad ni no gamay lang pag-antos in terms sa traffic, so mo na ako ang gihangyon ta sa katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Samtang Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan gikasagmuyo ang nahitabong pagvandal sa bag-ong gipinturahan nga skywalk sa Barangay Pusok. Ilabi na kini taliwala sa pagbisita sa libuan ka mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. Gikasagmuyo ni Mayor Cindy Chan ang nahitabong pagvandal sa skywalk nga nahimutang sa ML Quezon National Highway sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City.
Kini tungod kay lakip kini sa bag-ong gipinturahan isip pagpangandam para sa ASEAN Tourism Forum 2026. Gani karong adlaw, gilauman ang libuan ka mga delegado sa mga international nga kalihukan nga mobisita sa Dakbayan tungod sa travel exchange ug ipahigayon nga welcome dinner sa Liberty Shrine sa Mactan karong gabii. Tungod niini, nanawagan si Mayor Chan sa publiko nga tabangan sila nga masikop ang responsable sa mga pagvandal. Sigon pa niya nga mohatag siya og ganti nga 5,000 pesos kung kinsa kadtong makatudlo. Samtang ang Lapu-Lapu City Public Information Office nakadawat usab og taho nga aduna usab nagvandal sa waiting shed sa Barangay Buaya. Mahinumduman nga ang LGU Lapu-Lapu nilusad og beautification program isip pagpangandam sa ASEAN Tourism Forum ug lakip na niini ang pagpamintal sa mga plant boxes sa Center Island ug skywalk sa National Road. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing bahin, konsihal sa Barangay Umapad, syudad sa Mandaue nga wa mo pirma sa payroll sa pipila ka trabahante, gisuspenso sa Office of the Ombudsman. Ang barangay ang giplano nga mopasar og supplemental budget aron mahatagan na sa ilang suhulan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang mga clean and green personnel sa Barangay Umapad nga sila si Gemma Mata Ortiga, Lima Urugan, Erwena Batulan Canyo, Girly Reyes Gabisan ug Lia Gabisan Jimenez ang mapasalamaton ug malipayon sa desisyon sa Ombudsman. Sila mao ang mipasaka og reklamo batok sa usa ka konsehal sa barangay nga chairman sa Appropriations, Budget and Finance tungod wala pagpirma sa ilang payroll ni atong tuig 2024. Hinungdan nga wala makadawat sa ilang binuwan nga sweldo nga 5,000 pesos sud sa 8 ka buwan Enero hangtod Agosto tuig 2024. Karon ilang gikalipay nga nipabor kanila ang desisyon sa Constitutional Office. Kalipay, dako jud kay kalipay sir kay pila ka tuig ang among pag-antos karon kaluoy sa Ginoo gitubag ni jud ang among mga pangamuyo ngadto sa Ginoo sa Mala Senior Santo Niño. Naghandom sir kay amo jud gihaguan sir kay patuan to namo og singo. Sila sir nindot pa kay lang katug buntag sayo kami dito nagkupay nami sa hugaw, naglimpyo nami sa among area. Ako gitiwas sa among balay sa kanang kuan pero wala man miingon nga kanang nalipay mi nga nasuspenso siya ang amo lang dakong kalipay nga makuha na namo ang gihaguan mo ora gyud na among gipangayo unta niya sir dili mi maabot sa punto ingon ani kung gihatag pa lang niya ang among gipangayo maura gyud kalipay sa kay makabayad ko sa eskwelahan sir eskwelahan gyud ang problema mo gyud akong problema kung ano salamat gyud sa Ginoo sa likap. Sa desisyon sa Office of the Ombudsman, gipitsahan og Disyembre 11 tuig 2025 o giserve kagahapon Enero 27 karong tuiga. Nag-ingon nga si Konsehal Libertine Lumapas adunay tulubagon nga administratibo nga grave abuse of authority ug opresyon. Kini tungod wala pag-certify og availability of funds bisan pa nga adunay budget ang barangay. Si Lumapas gisuspenso og 3 ka buwan nga walay sweldo. Gikumpirma sa konsehal sa usa ka mensahe nga nadawat niya ang desisyon sa ombudsman apan dili una siya motuki sa merit sa kaso pagtahod sa proceedings. Sa pagkakaron matud niya nga makigalayon siya sa iyang abogado alang sa ilang aksyon. Matud ni Kapitan Grab Cortez nga gipangitaan pa og paagi aron mahatag ang suhulan sa mga clean and green personnel. Ingon man ang ubang trabahante sa barangay nga moabot og 1 ka gatos nga dungan sa mga reklamante nga wala usab masweldohi. Dili makuan kay kung butang ta diha para sweldo nila or realignment dili pa sa realignment kay wala pa may approve budget nya ang katong mga ipang-budget namo para untaan karon tuiga mapagan nya di biya na pila-pila lang kuan around 3 million or 2.3 million ang kinanglanon 2.4 ba ana nya dako kaayo nagpahak sa serbisyo nga ato tagan na unta para karon tuiga. Sa kasamtangan, nagpaabot pa ang barangay nga maaprobahan ang ilang annual budget sa konseho sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang di ay subo nga balita, magsuon nga nagdali pag-adto sa eskwelahan aron unta mo bayad sa tuition aron maka-take og exam pulos na kabsan sa kinabuhi. Kini human mabangga ang ilang gisakyan nga motor sa usa ka truck didto sa lungsod sa Tubigon, nalawigan sa Bohol. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
Patay ang duha ka managsuon nga nagpagidaron og 13 ug 14 human mabangga ang ilahag nga gisakyan nga motorsiklo sa nasudnong karsada sa barangay Ilihan Norte, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol, alas 7 kagahapon sa buntag. Ang mga biktima gilang sinanga Neil John Rontalo, 14 anyos ug aga manghod ini nga si Neil Christian 13, pulos taga Purok 3, barangay Panaytayon, lungsod sa Tubigon, Bohol. Sa investigasyon sa Tubigon Municipal Police Station nga gibalihon sa magguwang ang usa ka motorsiklo ug angkas nga manghod nga wala mag-helmet ug ingong nga nagdali kini nga moadto sa eskwelahan aron mobayad sa tuition tungod kay mo-take sila og exam. Tungod sa pagdinali mi overtake ang mga biktima sa usa ka sakyanan apan sa iyang pag-overtake o misubay sa pikas nga linya sa karsada, iyang nakasugat ang truck ug wala na siya makabawi pa nga mahinungdan nga nabangga sila niini. Gumikan sa kakusog sa impact sa pagkabangga, nalagpot ang duha ka mga biktima samtang ang nagsunod nga sakyanan nga Toyota Avanza mibangga usab sa truck ni karga. Daling ang gipangdala ang magsuon sa Tubigon Community Hospital apan gideklara si Neil John nga dead on arrival, samtang ang manghod nga si Neil Christian ang gisawayan paunta sa pagtabang sa mga doktor apan nakabsan gihapon kini sa kinabuhi pipila ka gutlo ang binabay. Kasamtang ang kustorya sa Tubigon Municipal Police Station ang driver sa truck nga si Archer Bazar, 50 anyos, taga Lanoy, Kainsikan, lungsod sa Inamanga, lalawigan sa Bohol ug giandaman na og kasong reckless imprudence resulting in double homicide ug damage to property. Mato ni Police Executive Master Sergeant Jofito Agaon, ang investigator on case nga misaad na ang kumpanya sa truck nga gikabangga sa mga biktima nga motabang sa pamilya sa magsuon, ilabi na sa ganastuhan sa pagpalubong niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, dulan 600 ka mga menor de edad nga naas kadalanan sa lawom ng kagabhion na rescue sa Cebu City Police Office. Kini sa usa ka semana nga Oplan Bulabog ug Oplan Bakal Sita o gi-turnover dayon sila sa matag barangay kung diin sila nagpuyo. Si Arnold Bustamante mubalik sa report. Moabot sa 573 ka minors ang narescue sa kapulisan sa sulod sa Sugbo. Ligip na ang 16 ka mga drug suspects atol sa usa ka semana nga gipahugtan pa nga police operations gikan sa Enero 19 ngadto na sa 25 2026. Sa mga subsub nga anti-criminality operations, nakasakmit na sab sila og 13.45 gramos nga gituang shabu nga magkantidad sa 91,460 pesos. Diin ang mga nalambigit sa pagpahihot sa illegal nga drugas ang napasakaan og kaso ngadto sa korte. Isip kabahin sa pagpanalipod sa Kabatan-unan, ang 573 ka minors na rescue sila subay sa katapasan sa ordinansa sa curfew. Din diha-diha dayon giturn over sila sa matag barangay nga Gender and Development o Social Welfare Offices alang sa himuon nga intervention. Ang mga batan-on naabtan sa mga pulis diha sa karsada bisan sa laom na nga kagabihon o kadlawon atol sa gilusad nga Oplan Bulabog o Oplan Bakal Sita sa pagpangulo ni Police Colonel George Ilanan, ang kasamtangan nga hipi sa kapulisan sa sulod sa Sugbo sa pakigalayon ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Sunod sa kasimana nakahimo og 1,666 ka inspeksyon ang kapulisan sa mga business establishments aron masiguro kung mituman ba kini sa balaod ug ordinansa. Samtang ang mga personnel sa Cebu Environmental Sanitation and Enforcement Team Conceset naka-isi-usab og siyam ka mga citation tickets sa mga minor offenses sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom diha sa publikong lugar. Gihimo kini sa kapulisan matag rii aron mapugnan ang mahitabong krimen nga hinimuan sa mga batan-on og niadto nga mga nakainom na. Mipasalig si Ilanan nga ila pa kini nga palambuon aron nga magpabilin nga hapsay, luwas ug malinawon ang dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao gitong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Saire 47. Unya atong oras sa CCTN Channel 47, 30 minutos sumanang alas 8 sa kabuntagon. Insakto yun. So, break sa ta, attorney. Break sa ta, partner, sa atong pagbalik, mga pag-isgot-isgot. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mind Pro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Limkitkai Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan, Cebu City. The SM Seaside showroom, second floor, City Wing, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, magisgot-isgot na ta partner. Sige, magisgot-isgot ta. Unsa atong isgotan partner? Kay gahapon nag-inusara ra ba ka? Puti ra ba nimo pang labtik ra ba? Grabe ha partner, nangita jud ko kinsa may muyango na ko dire. Murag umi. Sige, karon. Sunod kung wa ko, bitaw na igo ko gahapon ug kuan. Nganungan. Murag ka ng padung flu ba? Okay nya pila man ka biro ka imong giyaro. Dili biro ka tambal daghan kayo mga beer na to, mga kanang mga antibiyot.
Antique, big complex, unsa to? Sige. Sige. Sa partner kay nakabarog yun karong adlaw niya. Kumbate. Sa basura gihapon partner gidawat na. Ang or dawaton na ang basura gikan sa Cebu City sa LGU sa Aluginsan. Hala ka, Ato na nice. nitambog. Kani ang gipahibaw. Thank you, kayo. Thank you. Hala ka, nice. Thank you. Okay, ikaw taga Cebu City ra ba ka? Magpasalamat ta, oy. Kitang mga taga Cebu City, magpasalamat ta na nila. Tarungon na sila, atiman kung muani sila. Kay sahira na kung balay pa ni. Day, paliw kog dawat sa kong basura, day. Nahinana. Wala inana, oy. Okay, human gibalibaran sa Minglanilla, human gibalibaran sa Talisay, dito nakakita og amigo Kay ang di Cebu ba? City. Kay ang Minglanilla, di ba mo dawat? Dili, oy. May dawat niya sunod na. ani atong mga basura butangan na tog ID ha, taga-kuan ang nilabay ani. Attorney kay in fairness in Fairview and Fairmart. Dili man Dili man kakaingon attorney nga ang tanang basura nga na-generate sa Cebu City is gilabay sa mga taga Cebu City. Oh. Ang uban na kinsa naglabay. Lain mga tao nga mangagi sa Cebu City or mga manarbaho sa Cebu City, di ba? May ana inig adto sa Aluginsan, itagak-tagak na lang sa ngadto sa Minglanilla, Talisay. Ayaw po. Unless mag-segregation da kay. Sa una, mo sila segregation, malata, di malata. Unya, ang uban kanang, di ba? Ang uban nagmingon, sige, lugar-lugar, ija-ija, aho din Butangan sa dani, Jan, destacamento. Akong basura, duha ka bag. Talisay. Territorial kayo laro sa grabihan. Daisel, Palma. Basura, usa ka garbage bag. Itom. Pak, Talisay, butangan. Dili siya nga rin, dili ipalabay din. Ay, kilabay din Cebu City ha. Diya ra na sa inyo. Magdinaw mo sa inyo ha, di mo palabay. O di saan mo pa, may palabay din Ano, no? Pwede ba na, attorney? Ngo ni partner, human ni intervene naman ang Cebu Provincial Government ani kay of course maybe na ipanghangyo ang mga mayor kay wala gyud tayo mo dawat. So it was Governor Pamela Baricuatro partner kagahapon maoy ni anunsyo nga yes ang Aluginsan mo dawat na through Mayor Cesar Ig Moreno. Mayor Ig. Buutan is Mayor Ig. Believe ko na Mayor Ig yun. Buutan yun. Buutan yun sila partner. Buutan ng mga 3rd district partner. Hala, dili po kaingon. Di po kaingon. Pero malingaw lang ko ni Mayor Ig. Makita ko niya, kalma ram good kayo. Kanang, usay makanang makaingon ta ba? Usay, mga mayor diri sa Cebu City. Kanang, kuan gani, kanang, lahira og dating. Usay, kay may buong ko before. Cebu City, kanang lapu-lapu. Daghan kay bodyguard ba kanang, Eagle 1, Eagle 2. Grabe ng Eagle 1, Eagle 2 na. Dili, bitaw. Pero na yung mga bodyguard attorney. Tinuod man na. Pero ang ba mga mayor sa mga laging dapit, usay sometimes. Di ka kailang nga mayor kay kalmar kayo moves. Short lang, polo shirt lang, ano ba? Mayor di ito. Yung mayor di ay, di ba? Mayor Glenn, maong-maong lang. Mga nanda ba? So, ganahan rasad ko kay approachable. Approachable. So, muna partner, aside sa Aluginsan partner, kung di makaigo des Aluginsan, hara, adto sad sa Toledo, kaya ang Toledo mag-open sad sa ilang landfill. Ya okay ra sad kuno nga adto sad tamok, ilabay ang mga basura gikan sa Cebu City. Pero, by mga April or March siguro. Pero inaana, attorney, para nako, di ta magsalig ha. I think, magpasalamaton ta nga na mo dawat, but at the same time, we have to do something on our part din sa Cebu City. Uy, kay, dili na lalim, uy. Mao gyud partner kay may na lang kay karon na inidawat. Dili ra ba sila obligado partner? Correct, dili obligado gyud. Sus gyud in town. Mao gyud na atong angay huna-hunaon nga dili obligado. Una, and for a city as big as Cebu City nya dako tag populasyon over 100 over pila man gyud ka million. Over 1 ang 1 million sa kuan partner katong sa mga voters, so it could be more than that obviously. So na may uban good attorney nga diri lang manarbaho, dili mo butar. Diri mo pero diri nagpuyo. Yes. So mo generate og basura diri ra gihapon. Diri pud mo palit og karinderiya nga naisilupin. Diri pud mo palit bottled water. Para atong sinulog ba? Pit senior, sang pit senior pero ang basura bilin ra sa kanang lingkuranan. Wa na mao. Wa na mao. May nana partner. So, daghang salamat Aluginsan, daghang salamat Toledo sa inyo paghangop ninyo sa mga basura diri sa Cebu City. Well, hindi ka magpasalamat sa Cebu City.
nga nakakita na. Nga nakakita sila Nga ka ng nakakita. partner kay di ba na. Adto tabog pasalamat sa Cebu Provincial Government kay mao ni tabang. Ala, uy, mo ba tong giwit kan gahapon? Sige, di lang. Wala, pass lang. Dili to take partner sa Cebu City. Love sa take, ila love tong take. action. Lagi, Nga, okay raman. kuwan. Ana man gyud na. Ana lang yun na siya. Pero mo ni sa partner at least naa na niya. Aray sa laing ni uso naman sa niron ang mga medical negligence partner. I think there is ato attorney dili the unfortunate thing is dili kayo siya mo dako matagag pagtagad or in a sense nga kanang dili siya mapasaka ang kaso sama sa Amerika nga gamayng bikil pak kiha dayon daog jud dayon ana ba dili wa kaayo. And I think partner much of the failure to prosecute aning mga cases of medical negligence kay baw as media partner tong experience with them kay murag kung silang secluded kaayo kung na kay information nga pangayoon dili nimo mahatag. What I wa also sila noticed, PIO. sorry, but there are some who really protect their own. Meaning If you ask another doctor, is this really blah blah blah? Can I get you to go on the record to say that this is not properly executed or this is medical malpractice? Di man kakakita Dili doctor nga makatestify. vocal nga, yes, I will really vouch nga sayop gyud na. Inana ba wala ing nana. kay para nila siguro it's not worth it. Maybe it will put my license on the line. I think para sad sa uban atay kultura sa Pilipino nga di lang ko mo appeal ana. Kana. Ana galing ang Muro kultura. Nya para nako attorney mo tuobi ako anang panultiun nga the only way for evil to thrive is for good men to do to nothing. not do anything. Sakto ba? I don't know kinsa nagikan but it's a quote I like and I think it's true. Tinuod partner. So kani man good what's interesting about this kay kita pila naman ta naata sa administrasyon ni Governor Pamela Baricuatro and then going back to several months ago before or during the elections or at the start sa iyang administration, one of the campaign promises man good is tarungon ang healthcare. Talungon ang healthcare situation. And in fairness to the administration ni GovPam, doon na may mga additional nga doktor o mga nurses nga gipada dito sa mga provincial hospital. And for a while I thought nga hopefully under GovPam's nose dili ni mahitabo ng imahin ani, and lo and behold ang last nga alleged case of medical negligence na involving Cebu Provincial Hospital in Carcar City, July of 2025. Yeah, After 7 unfortunately years. gyud kay mobi gyud ni ang ihang maingon tag ka ng battle cry pagkampanya tarungon ang mga tambalanan sa lalawigan sa Subo. Mga Okay, ingon na ang ba? nag-iingon nga sige lang suroy-suroy Sugbo niya na mga ospital kay walay ekipo, walay mga doktor, walay nurse. O di karon na asay doktor ang nahitabo manggod kuno didto aning alleged nga medical do na manggoy bata 15 anyos nga namatay didto sa Cebu Provincial Hospital sa Karkar. Katuning nagmotor. Kay Katuning naman ni igsuon nga gi-interview nilang Denny sa brigada na kanang nalagot siya kay pag-abot didto mura lang kuno guwa mga doktor nagstorya ra kuno. Diba? Then, how many times man ta makadungog ani partner di sa siguro na magtumo-tumo ang mga tagtungod ang And then, hintungdan, di ba? And then but kahibaw ta sa ta partner dili na sad nato i-exaggerate kay kahibaw man jud ta nga once ikaw tagtungod ka nya dahil nakaidad-on dito nga pasyente, of course ang imuha jud nga matagad dayon ang imuha, but the reality is usahay naa joy busy gyud ang tambalanan pero lahi sa kanang kuan gyud partner intentional gyud ka nga dili tagdon walay update dili jud i-refer. Actually makaingon sad ta attorney na sa parts sa medical personnel murag na desensitized na manggod sila attorney because every day pila ka kaso ana ba murag kita ba mo cover tag balita. First gyud na kung cover og balita wa ko katog nagkita kog babay gigulgul ang liog nagsiga ang mata nagkuan sa hagdanan di ba nya Junji Mendoza pa imuha giana sa dakong naong gito. Junji Mendoza da photographer. Yeah, nya. Ako nakaingon ko mo to first na kong encounter nga wa gyud ko katog. But later on makakita ka na ay exhume, na ay autopsy, dili naman ka matandog. So I think mao sa day mahitabo sometimes. This is not to defend them ha, but this is to also understand nga sometimes sa ilang kakapoy, sa atiman, trauma cases every now and then, emergency every now and then. Sometimes ma-desensitize sila nga na adaingon ani and dagag pasyente di mo gyud na malikayan but ang common gyud na tong concept na basta nurse maldita mga nana ba registrar maldita depende lang ba so nana I luoy hope lang nga that's just a case of
na desensitized lang sila partner and not really an intentional case nga murag there's really negligence Okay, kung kuan sa attorney, kung negligence from the perspective of a lawyer, how do you prove negligence? You prove negligence, well, you can file a case, muna gitawag og torts, no? Torts ang case. Torts dili torta. Negligence. Tungkol sa negligence sa mga doktor or sa mga nurse or medical personnel, mo to, it led to the prejudice or to the damage of the family and his or her relatives. So you can file a torts case unsaon pag-prove ana kung torts man good partner dunay kining presumption nga ang muna res ipsa loquitur. No, the thing speaks for itself. Hello, kapasar ko. Uy, pasar ka partner. Kaya ano ang gunting naaman sa bilin man sa Uy, ayo pag ginana attorney kay tinuod ba tinuod na partner na mga kaso na itabo binadireceibo. Paitang ang forceps. Ay na lang ibalik-balik attorney kay nahimo ng kuan. Controversial. Ay chikahan lang ta kay chikahan lang niya kuan. Kay moingon niya bias na kay that's an example partner of kana tinanga-tanga nga you don't have to prove ikaw nga gusto mo file og kaso mabali ang burden of proof. Tinuod ba na attorney no kay kung magtahi ka nga doktor masubraan lag usa ka stage pwede na, di ba? Grabe ha sa niya. Tinuod eh. 1, 2, 3, 4. But that speaks of the gravity of the role of our medical practitioners partner para na because of course that involves lives manggod. So ang ako alang ani partner karon nga mao lagi to. This happens again under the nose of the new governor. I hope sad nga kaning mga kaso ngayon ani eventually mo kuan ni partner mo minus na unya ni kay mao man to ang mga ang pangindahay, ang hope, ang prayer sa mga tao. And kanang people look forward to that because mo ipasiatab sa provincial government. Bag-uta natay mga gi-hire nga mga doktor, na natay mga gipadangat to mga natay mga ambulance ingon ana. And so if you equip it and make it complete, it is also crucial to have a manpower that does not only perform but is also kanang representative of the intent and purpose of the provincial government, which is to care supposedly for the people in the province. Dili lang sa capital partner, dili lang sa provincial government kay naasag ko'y nakita nga post on social media but di lang sa nako ngadlan ng hospital but this is a public hospital partner niya dayon ang inahan intaw nagrant nagyaw-yaw kay nganong wa ko ninyo gisesaryan nga nagsigi kog request nga sakit na kaya kontiyan 4 hours ko ninyo gipahuwat nga gusto na ko masesaryan mao dayto ang bata day partner naabot na kuno siyang tinai muto nga nalumos ang bata. So, ipicturean niya ang bata, ang naong siyang bata nga patay na in taon, pero healthy ba sa tanawon? Ya dayon moral sa nalumos ang bata tanawon. Kay mo lagi to. So ang giingon ko no sa doktor sa iya sa mga doktor dito, mga medical practitioners nga so wala ko no sila ekipo or walay doktor. So ang pangutana sa nganong dugay gi-refer. So mao to partner nagkadaghan ang kaso sa mga inani ba and hopefully people go to the hospital for a reason and that is to be taken care of for their medical needs and they don't go there to die. So hopefully may unta sad nga kining ma-address sad ni sa ato ang mga health authorities partner. Of course, we are not unaware sa struggle sad nila partner no kay katong imong gipang-mention ganina on top pa to sa maybe dili kay na sila dagko og sweldo. Dili sa attorney. Dagko na sila sweldo but unfortunately naay tendency sa uban dugay masweldohan. Ay, okay, government became an issue before. Yeah. Okay. So, though naa sila inana, but daghan sang issue nga gi-face. So, hopefully, ang ato lang ani is ma-rectify, ma-correct ni nato. Yeah. Napay laing isgutanan partner kining mulayat na dito sa nasyonal. Sige. Kaya di ba daghan tong mga issue nga asa man jud ang presidente nagmasakit man kuno na may mga allegations nga kuan kuno talimat yun, naisakit. Na-admit man, kaya na-admit. Kaya na-admit og mo na si Presidente Bongbong Marcos, ingon siya nga, I'm okay. OA ra kay mo. Sa inyo excited lang masyado. Excited masyado. Naagay ito yung mga post nga mura-mura na may nanungo sa ilang presidente. Kang ilad. Mura nanungo. So, taliwala aning mga chismis, mga hungihong nga ang presidente ko no,
ang estado sa panglawas sa presidente deteriorating, si Presidente Bongbong Marcos mismo ni appear ni siya sa usa ka video partner mo, sa lagi ni video, anong video? Oh. Video siguro kay maybe he is under murag some hospital or nagrest lang sa siya. Oh. So video last night niya iya ning gipaniguro sa publiko partner nga okay ra siya unya padayon siya nga nagtumar sa iyang mga tambal para aning gitawag og diverticulitis. Wow. So ning diverticulitis ako sa ning i-google Oh, partner i-google, oy. ning diverticulitis pero mo na video message gi-share ni Presidential Communications Yusek Claire Castro ngadto sa mga tigbalita. Kainan na ba ito sa mga tibala? Ma'am, may matanggap po kami na information mula po sa isang doktor sa St. Luke's po. Tungkol po sa kalagayan ng ating presidente. Giinan siya. Ang pangutana din na, kung doktor siya sa St. Luke's, doktor ba siya sa presidente? Ang previous question, don't man. Ang previous question, na may source, ma'am, nga maunin mo na yun siya. Kung ang imong source unknown, meaning, kanang angay ba tamo tuog anon? Paitaw. Kung pa ni Auntie Claire, ni Yusek Claire nga, kuan ko no, dili tanang negative opinion about the palace, kinahanglan siya mo issue og opinion. So mo na yan to. Ingon. Nya matod niya partner nga in that video makita ang presidente, 68 years old naman din itong presidente, nga nakigduwa pa sa iyang iro nga ang pangan Oreo. Wow. Pero partner unsa sa kato katinuod kay pwede ra man gyud na kung moingon tag video di ra ba ta makasiguro nga kining recent ba na nga video or file video ra na. And I am not kuan. I'm just floating the idea partner ba nga that's a possibility kay of course di man jud ka makasiguro unless maka face to face nimo og pangutana diha jud ka makaingon nga right there and then okay ra datong presidente. So kana kay video pa man tan-aw nato. I was just prescribed medication and continue to take antibiotics but I'm okay. Matod ni Presidente Marcos sa pinulungan nga Tagalog. Matod niya partner nga nakapreside siya sa Economy and Development Council meeting ni antong Lunes didto sa Malacañang nga milungtad og 2 ka oras unya kagahapon do nasad siya mga meeting ug uban pa. In fact, partner, nag-joke pa ni si Presidente Marcos nga yung mga doktor ko no are concerned nga wa na kuno siya nagpahuway lomoto iyang giingnan ng iyang mga doktor nga naa magyud mga butang nga kinahanglang humanon nga dili maka paabot na. So mo na nga ang presidente miingon nga iyang mga doktor may restrict sa iya sa pagkaon lamang og soft meals. Unsa man ning diverticulitis ato ning Google ang gamitan imong Siri diha be. Hey Siri. Diverticulitis in symptoms sudden severe abdominal pain or tenderness commonly in the lower left side with fever, nausea, vomiting and constipation. Di siya da kayong nagsabak kay lucky man siya, no? Grabe sa nagsabak. Taguang ka. Wala ni taguangkan si Presidente Bongbong Marcos. So, muna siya partner, buhi ang atong presidente mga higala. Pero wala gina na iuban, nag-joke. Buhi lagi, pero wala ko naglihok. Parehara sa guna sa panahong Duterte, sige mong pangita, di man sad magpakita. Picture man kuyog ni Bungo. Level up ya, video man niya ha. Remember ka to? Proof of life. Nasaan ang presidente? Proof of life. Pictures at sila. Picture na sila, nangaon. Nangaon. Yung newspaper nga naikuan. Karon ngita mo, gitagaan sad mag video na unsa. Baus-baus ang jud panahon. Baus dolor. Speaking ng presidente, unsa man to giingon nga si Vice President Sara Duterte kuno iyahang istoryahon ng iyang mahan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mag-ilis ta og abogado kay mura ambot lang kay sa ato pulaan na silang Kaufman. Sige, pulaan na silang Kaufman, pulaan na sila ni Roque. Ni former Spokes Harry Roque siguro muna nga tan-aw nilang possibility nga basig mag-ilis sila og abogado kay murag nagsunod-sunod man nga murag pildi sila sa mga ginagmay nga mga development sa kaso. Well, sometimes it's not the lawyer. It's also the kuan yun. Kanang situation. That could be the situation itself. So, mo na at partner ko mag-ilis ba sila abogado? Attorney. Dili pa man na siya international lawyer. Wala pa siya ni apply. Dili pa kaya ng ICC. Applyan man na.
Local lang sa ata. Si Ice. Consultant. So muna sa partner ang mga hisgutan nato karong buntagan nya. Salamat kay partner kay Sa pagyango-yango. Dili yango-yango kay ibaw imong mga pananom importante kay na Sa pananom, oy, nahimo na tang farmer ani. Panahom. Farmer Importante yard. kay na sa tong programa. Mabutang ako diri attorney kanang iring nga maganana ba. Para at least na mo move ba murag ni yango nimo. No? Anya. Panatay oras. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Matag binuhat, bisan gani ang nagsunod kag Kristo, muatubang gayud og mga unos sa kinabuhi. Kini mo ang mga storms of correction, storms of perfection, storms of direction, storms of reflection, and storms of affection. Sa makadaghan nga higayon, kita dili makasabot kung ngano miabot ka nato kining matangas sa kasakit ug kalisdanan. Sa Ecclesiastes 8:17 nagingon, apan dili ka gayon makatugkad sa gibuhat sa Dios. Bisan unsaon nimo paninguha, dili nimo masayran kini. Ang tao maglisod gayon pagtugkad sa mga pagi sa Ginoo. Kay ang una-una sa Ginoo mas labaw kaysa una-una sa tao. Gani, sa Ecclesiastes 3:17 nagingon lang sa hukman sa Dios sa walay pinalabi ang tanan nga matarong ug ang mga dautan. Kay bisan gani sa sunod nga kinabuhi ang tanan butang ug buhat mahitabo man sa takdo niyang panahon. Kini nagpasabot nga walay mahitabo sa tao nga dili itugot sa Ginoo. Apan iya kag itugot alang susa kamayong katuyuan. May igsoon, mo kini ang pulong nga maghataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nangito nga man, dili na mo matungkad kung ngano nga sa mong pagsunod kanimo, magatubang kami mga kasakit. Apan tungod kay misalig kami kanimo, among gidawat kining tanan. Kay ikaw, nasayod man kung unsay makayo alang kanamo. Amen. Salamat sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos itong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita tanan niyo balik ugma sa itong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all.